tao si Kristo ay nagutom, kumain, namatay, umiyak, ipinanganak ng isang babae. Kaya si Kristo ay tao. Kaya kahit ubusin nila ang kanilang time slot sa kanilang telebisyon, kahit ubusin nila yung oras, magbasa sila ng talata sa Biblia na si Kristo ay tao, ano ngayon? Amen? Totoo yun. Pero, ang katotohanan po, bagamat si Kristo ay tunay na tao, siya din ay tunay na Diyos. Kaya ito po mga kapatid, mga kaibigan, ang sinasabi ko, no? Even if the Iglesia ni Cristo proves that Jesus is man, which by the way we accept with all our heart, it doesn't mean that they are able to prove that Jesus is not God. Kahit mapatunayan nilang si Kristo ay tao at yan ay tinatanggap natin, hindi pa rin nila napapatunayan na si Kristo ay hindi Diyos. Amen? Amen. Hanggang ngayon, mula pa noong 1914, hindi nila napapatunayan na si Kristo ay hindi Diyos. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang kanilang ginagawa ay isang fallacy, maling pangangatwiran, illogical, ika nga. No? Kung nag-aral sila ng logic, malalaman nila na yung kanilang pangangatwiran, yung kanilang reasoning is the fallacy of false dichotomy. Anong ibig sabihin nun? Porke ba napatunayan mo na si Kristo ay tao, hindi na siya Diyos, pwede namang Diyos na tao. Amen? Amen. Jesus is the God-man. No? Jesus is the God-man. In fact, etong hamon ko lagi sa kanila, basahan nyo ako ng kahit isang bersikulo na nagsasabi specifically, quote, Jesus is not God, unquote. Magbasa sila ng talata sa Biblia kahit isa na nagsasabing si Jesus ay hindi Diyos. Pero ang gagawin ko naman, babasahan ko sila ng 10 na nagsasabi na si Kristo, letra por letra, ay Diyos. Amen ho ba? Amen. Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Jesus is God. No? Pinaninindiganan, isinisigaw, inaaral, pinoproklama ng salita ng Diyos na si Jesus ay Diyos. Divine person, who is the second person of the Blessed Trinity. So it's very important for tonight that we study the divinity of Christ. Ang buong sangkakristyanuhan ay naniniwala batay sa banal na kasulatan at pagtuturo ni Kristo at ng mga apostol at ng sinaunang simbahan na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Diyos na tunay. No? God from God. No? Light from light. Begotten, not made. Consubstantial with the Father. Yan po ang aral ng Kristyanismo. Ang sino mang hindi nananampalataya na si Kristo ay Diyos, ay hindi maituturing na mga Kristiyano. Kaya po para sa akin at sa ating lahat, dito sa community ito, ang Iglesia ni Kristo ay hindi Kristiyano. Amen? Amen. Ang Jehovah's Witness ay hindi Kristiyano. Amen? Mas malapit ho ang kanilang pananampalataya sa mga Muslim, sapagkat sa Islam at sa Iglesia ni Kristo at sa Jehovah's Witnesses at iba pang mga sekta na itinatatwa ang Panginoong Hesukristo, si Kristo ay tao at hindi Diyos. Samantalang ang tunay na aral ng banal na kasulatan, si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Bagamat iisang persona lamang siya.
So dyan po iinog mga kapatid ang ating Bible study, no? At sapagkat ito'y Bible study, ang sasangguniin po natin ay ang mga teksto ng banal na kasulatan, no? We will be reading Bible verses from different versions of the Bible to prove that Jesus is God. Alam po ninyo, may nangyari na noon panahon pa man ng Panginoong Hesukristo, na siya'y inakusahan ng mga Hudyo na siya'y namumusong. He, according to the Jews, was blaspheming. He was guilty of blasphemy, according to the Jews, because he, a man, according to them, made himself God. At gusto nilang patayin ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sinasabi nila na si Kristo, bagamat tao, ay ginagawa niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Basahin po natin yung Jes 33 ng 1 na kung saan inakusahan ng mga Hudyo ang Panginoong Hesukristo ng kalapastanganan. Basa. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Ayun, ang sabi ng mga Hudyo, lapastangan si Kristo sapagkat nagkukunwaring Diyos bagamat siya'y tao lamang. At anong gusto nilang gawin? Siya ay batuhin. No? They wanted to stone the Lord Jesus because according to them, you who are a man, you claim to be God. Siguro ho mga kaibigan, kung buhay na si Felix Manalo at yung mga alipores sa Iglesia ni Cristo, kasama silang babato sa Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Kalinya ho nila. No? Siguro sasabihan din nila ngayon ang Panginoong Hesukristo, Hoy Kristo, namumusong ka. Nagpapanggap kang Diyos bagamat ikay tao, kaya marapat ka naming batuhin. Ang isa po sa kukuha ng napakalaking bato para ipukol sa ulo ng Panginoong Hesus ay ang kanilang pundador na si Felix Manalo. Amen? Amen. Pero ang Panginoong Hesus ay hindi nagkakamkam. Hindi siya nagkukunyari sapagkat siya ay tunay na Diyos. No? Ito po ang katotohanan mga kapatid. Jesus is the true God. No? Tunay siyang Diyos. Ang ginagawa ng mga iglesia ni Kristo, dahil sa kanilang aral si Kristo ay tao, ang gagawin nila ay babasa sila ng mga talata sa Biblia na nagpapatunay na si Kristo ay tao. Ano naman ngayon? Talagang tao naman si Kristo. Pointless ho yung kanilang ginagawa. That is beside the point, ika nga. That is a non-issue. Because we Catholics believe and affirm that Jesus is man. Amen? Na si Kristo ay tao. At siya'y nagtataglay ng human nature. He possesses human nature. In fact, para sa ating mga Katoliko, ang hindi nananampalataya na si Kristo ay tunay na tao, ay dapat na matakwil. Ibig sabihin, it incurs the penalty of excommunication if you do not believe the true humanity of Christ. Amen? Amen. Tao si Kristo ay nagutom, kumain, namatay, umiyak, ipinanganak ng isang babae. Kaya si Kristo ay tao. Kaya kahit ubusin nila ang kanilang time slot sa kanilang telebisyon, kahit ubusin nila yung oras, magbasa sila ng talata sa Biblia na si Kristo ay tao, ano ngayon? Amen? Totoo yun. Pero, ang katotohanan po, bagamat si Kristo ay tunay na tao, siya din ay tunay na Diyos. Kaya ito po mga kapatid, mga kaibigan, ang sinasabi ko, no? Even if the Iglesia ni Cristo proves that Jesus is man, which by the way we accept with all our heart, it doesn't mean that they are able to prove that Jesus is not God.
Kahit mapatunayan nilang si Kristo ay tao at yan ay tinatanggap natin, hindi pa rin nila napapatunayan na si Kristo ay hindi Diyos. Amen? Amen. Hanggang ngayon, mula pa noong 1914, hindi nila napapatunayan na si Kristo ay hindi Diyos. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang kanilang ginagawa ay isang fallacy, maling pangangatwiran, illogical, ika nga. No? Kung nag-aral sila ng logic, malalaman nila na yung kanilang pangangatwiran, yung kanilang reasoning is the fallacy of false dichotomy. Anong ibig sabihin nun? Porke ba napatunayan mo na si Kristo'y tao, hindi na siya Diyos, pwede namang Diyos na tao. Amen? Amen. Jesus is the God-man. No? Jesus is the God-man. In fact, itong hamon ko lagi sa kanila, basahan nyo ako ng kahit isang bersikulo na nagsasabi specifically, quote, Jesus is not God, unquote. Magbasa sila ng talata sa Biblia, kahit isa, na nagsasabing si Jesus ay hindi Diyos. Pero ang gagawin ko naman, babasahan ko sila ng 10 na nagsasabi na si Kristo, letra por letra, ay Diyos. Amen ho ba? Amen. Ayan po. Kasi, napakalinaw naman po para sa ating mga tunay na Kristiyano na ang taong si Jesucristo ay Diyos at tao. No? Totoong Diyos at totoong tao. Babasa po ako ng isang talata sa banal na kasulatan dito po sa Amplified Bible, no? Babasahin po natin dito sa Amplified Bible sa 1 John chapter 5 verse 20. And we have seen and know positively that the Son of God has actually come to this world and has given us understanding and insight progressively to perceive, recognize, and come to know better and more clearly Him who is true. We are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ, the Messiah. This man is the true God and life eternal. Amen? Narinig ninyo ang sabi, this man is the true God and life eternal. Kaya nga God-man. So napakalinaw naman po. Tayo binabasa natin talataan ng banal na kasulatan, no? That Jesus is the God-man. This man is the true God and life eternal. Yun po ang aral ng banal na kasulatan. Okay? So ngayon po, dumako na po tayo. Sino ba si Jesus? Sino ba si Jesus? Alam po ninyo si Jesus, bago nakipamayan sa atin dito po sa mundong ito, sa lupang ibabaw, no? Bago pa man siya ipanganak, siya po ay existido na, no? Buhay na. Amen? Magpasawalang hanggan, umiiral na, no? At siya, bagamat kahit sa lumang tipan, ay inihula na at kinilala ng Diyos Anak. No? Hindi siya yung Diyos Ama, sapagkat siya yung Diyos Anak. Kasama siya ng Diyos Ama mula pa nung una, mula sa magpasawalang hanggan. Kaya maging si Propeta Isaías, sa 5:1 ng Isaías, ng Amplified Bible, ganito po yung ating mababasa. Let me, as God's representative, sing of and for my greatly beloved God the Son, a tender song of my beloved concerning His vineyard, His chosen people. My greatly beloved has a vineyard and on a very fruitful hill. Yung propeta dito, gusto niyang awitan ang pinakamamahal, ang Diyos Anak, na siyang nagkatawang tao sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya maging sa lumang tipan ho,
meron ng mga hula na ganyan. Tingnan ninyo ang katuparan ng hula sa Mateo Kapitulo 1, ang bersikulo po ay 23. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng isang lalaki at tatawaging itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kaya yung ipinaglihi ng birhen na si Maria, ang anak na yon na kanyang ipinanganak at ipinaglihi ay Emmanuel. Nang ibig sabihin, ang Diyos na sumasa atin. Ang Diyos na kasama natin. Amen? Amen. Kaya nga, ang propeta Isaías, hinulaan. No? Sa 9:6 ng Isaías, ganito po ang kanyang pagtukoy dito po sa sanggol na ipinanganak para sa atin. No? Basa. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahahangang tagapayo, ang makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Narinig ho ninyo? Siya ang makapangyarihang Diyos. Umpisa pa lang sa hula ni Propeta Isaías, who is an Advent prophet, the prophet of Advent, binanggit na ang kanyang katangian bilang makapangyarihang Diyos. Sapagkat siya ang Diyos anak. Siya ang bugtong na anak ng Diyos. Babasa po ako mga kapatid sa 1:18 ng New Revised Standard Version ng Biblia na ganito po ang ating mababasa. No one has ever seen God. It is God, the only Son, who is close to the Father's heart, who has made Him known. Narinig po ninyo? God, the only Son. Diyos na bugtong na anak. Sino ho yun? Si Kristo. Sa pagkakaliwat po sa Tagalog, ito po ang sabi, walang sino mang nakakita sa Diyos. Ang Diyos na bugtong na anak, na siyang malapit sa puso ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Letra por letra, patutunayan natin ngayong gabi na merong Diyos anak sa Biblia. Kanina nabasa ko, isa pa lamang yon sa Old Testament, sa Isaiah 5:1 ng Amplified Bible. Ngayon, sa bagong tipan po tayo magbasa, no? Dito sa ang salita ng Diyos. Hindi ko po salita ito. Kaninong salita? Ang salita ng Diyos. O, tingnan nga po natin sa Juan 1:18 ng ang salita ng Diyos. Ito po, babasahin ko po mga kapatid, para kayo na mismo ang humusga. Kung hindi ko po nabasa, nagsisinungaling ako. Pero pag nabasa ko, maniwala kayo hindi sa akin, kundi sa salita ng Diyos na aking binasa. Ito po ang sabi sa 1:18 ng ang salita ng Diyos. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. May binabanggit na Diyos Ama. Alright. Ngunit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Ang kaisa-isang anak na nasa piling ng Ama. Amen? Letra por letra ho, binasa sa salita ng Diyos. Kaya po tayo, maniwala tayo sa salita ng Diyos, hindi sa salita ng pasugo o sa salita ng mga manalista o ni Felix Manalo at yung kanyang anak na si Eranio at ngayon naman yung apo na si Eduardo. Lahat po yan mga Manalo. No? Between the word of Manalo and the word of God, we must believe the word of God. Amen? Amen. Binasa ko lamang ho, hindi po ako nagbigay ng sarili kong opinion. Alright. Kaya mga minamahal, yun po ang identity ni Jesus. He is God the Son. Because He is different from God the Father. Alright?
God the Son ang kanyang identity. At yun po ay ating binasa. Ang sabi po nila, no, si Kristo ay tao. Nasabi ko na, tanggap natin. Ang hamon ko lang naman, magbasa sila ng talata kahit isa na si Kristo ay hindi Diyos. Babasahan ko naman na si Kristo'y Diyos. Di ba napakaganda ng aming bargain? Oh. Di ba? Napakadali ho. Isang talata na si Kristo ay hindi Diyos, sa akin naman 10 na si Kristo ay Diyos. Di ba napakaganda ng aking offer? Oh. Basahin mo kapatid, dyan sa Magandang Balita Biblia. Kailanman walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang sabi, pahiram nga kapatid ng Biblia mo, no? Dito, paborito nila itong salin. Napapanood ko po sa palatuntunan ng Iglesia ni Cristo sa Net 25. Lagi pong binabasa itong Magandang Balita Biblia. Pero po, pag binasa nila yung 1:18 ng Juan ng Magandang Balita Biblia, hindi na po maganda ang balita sa kanila. Alright. Ito po ang sabi kung paano ipinagdiinan ang katotohanan ito. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Anong sabi? Siya'y Diyos. Amen? Amen. Ay yung Magandang Balita Biblia ho sa kanila ay pag 1:18 ng 1, masamang balita na. At least ho tayo kahit anong bersyon ng Biblia. Wala tayong tinatago. Nakita nyo naman. Nakigaya lang ho ako sa kanila. Ang dami nilang translation. Pero pag hindi kampi sa kanila, hindi nila binabasa. Amen? Amen. Okay. So, isa pa. Dito naman po sa bersyon ng God's Word to the Nations. Again, God's Word po ang aking babasahin. Doon din po sa nasabing bersyon ng God's Word to the Nations sa John chapter 1 verse 18, ganito rin po ang ating mababasa, mga kapatid. No one has ever seen God, the one and only Son, who is God, who is close to the Father's heart, has made Him known. Sa pagkakaliwat po sa Tagalog, walang kailanman nakakita sa Diyos, ang kaisa-isang anak na Diyos na malapit sa puso ng Ama ang siyang nagpakilala sa Kanya. Nakakadalawa na ho tayong basa, mga kapatid. No? Alright. Dito po naman sa John chapter 1 verse 1, sa lahat po ng salin ng mga Kristiyano, maliban po kay Moffat, na paboritong salin din ng Iglesia ni Cristo. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Ang salita mula sa pasimula ay kasama ng Diyos. At ang salita daw ay ano? Ay Diyos. Anong nangyari sa salita? Pakibasa nga sa versikulo 14, kapatid. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Naging tao ang salita. Pero ano yung salita na yon? Diyos. At yan ang Panginoong Hesukristo. The Word made flesh. Ang salita na nagkatawang tao at nakipamayan kapiling natin dahil sa lubusang pag-ibig sa atin ng Diyos. Nakiisa siya sa atin. Amen? Amen. Kahit po dyan sa version mo, kapatid, sa ang Biblia, ganun din ang ating mababasa. Mas luma nga lang yung Tagalog, kaya yung salita ay ginawang verbo. No? Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ayon. Ang berbo ay Diyos. Anong nangyari sa verse 14? At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Ayan.
nagkatawang-tawang berbo at tumahan sa gitna natin, kapiling natin, sapagkat siya'y Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. At yun naman po ang diwa ng Kapaskuhan, di ho ba? Na hindi ipinagdiriwang ng Iglesia ni Kristo. Bakit naman nila ipagdidiwang? Hindi naman Diyos si Kristo, hindi naman Diyos na nagkatawang tao. Amen? Basahin natin kapatid, yung Tito 2:13. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa atin, dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Anong tawag kay Hesukristo? Ang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa English po, ganito din ang pagkakasabi. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ. Ang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Sinong pinag-uusapan? Si Hesukristo. Ano daw siya? Dakilang Diyos at tagapagligtas. Abay, may lusot ho sila dyan, mga kapatid. Akala mo ganun-ganun lang kasimple. Hindi. Ang kanilang palusot, yung dakilang Diyos ay yung Ama. At yung tagapagligtas, si Hesukristo. Pero wala ho yun sa talata, mga kapatid Napakalinaw ang sabi dito, ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Na si, sapagkat kung may binabanggit na iba maliban kay Kristo, sana binanggit na sina. Amen? At kung itutuloy ang basa, abay, mas lalo po nating maiintindihan na walang ibang pinag-uusapan sa talata, kundi isa lang, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Lagi pong singular. Ibig sabihin, isa lamang ang pinag-uusapan at yun ay walang iba kundi si Hesukristo na ano daw? Dakilang Diyos at tagapagligtas. Hindi po kasama sa talata yung Ama. No? Okay? Napakalinaw. Yan po ang problema. Nagdudumilat ng katotohanan, pilit na minamali. Anong mapapakinggan ng mga tao sa Quezon Circle ngayon? Kasinungalingan. Kaya tayo, know the truth. Amen? Amen. Hindi lamang po si Apostol Pablo ang nangaral na ang dakilang Diyos at tagapagligtas ay ang Panginoong Hesukristo. Meron pa ho. Si Apostol Pedro ganun din. Pakibasa nga kapatid sa 1:1 ng 2 Pedro. Mula kay Simon Pedro, lingkod na at apostol ni Hesukristo. Sa inyong tulad namin tumatanggap ng isang pananampalatayang mula sa ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ayon sa kanyang karunungan. Ayon. Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo ayon sa kanyang karunungan. Wala pong ibang pinag-uusapan, mga kapatid ko. Baka naman magpalusot uli na yung Diyos, yung Ama, yung tagapagligtas ay si Hesukristo. Wala pong ganon. No? Wala pong lusot. Okay? Marami na akong binasa. Kota na ho ako. No? Alright. Ayan. At marami pa pong mga mababasa. Isa-isahin ko na lang. No? Sa John 1:18 ng Amplified Bible, binabanggit po, the only unique Son or the only begotten God. Okay? Ito naman po, no, naalala ko yung sinabi sa akin ng Iglesia ni Cristo na aming kinakausap, kinakapanayam at pinapaliwanagan na Biblia lamang ang aming binabasa at hindi po kami nagbabasa ng katisismo dahil hindi nila tanggap. Hindi rin po kami nagbasa ng pasugo. Biblia po ang aming binasa. Binasahan ba naman ako ng 20:17 ng 1? Pakitingnan nga natin kapatid, in fairness.
sa John chapter 20:17. Ito po ang binasa sa akin. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong ngakit ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Ayan. Ang sabi dyan, yan ay si Maria Magdalena. Nung nabuhay na maguli ang Panginoong Jesus, hinawakan siya ni Maria Magdalena, pero anong banggit ng Panginoong Jesus? Noli me tangere. No? Diyan kinuha ni Rizal yung title ng kanyang nobela. Noli me tangere, sabi ni Kristo. Huwag mo akong salingin. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hipuin. Pumunta kayo sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. At ang pangangatwiran po ng Iglesia ni Kristo, sino ang kinikilalang Diyos ni Kristo? Yung Ama. Sapagkat tinawag daw ni Kristo yung Ama na Diyos, entonces si Kristo ay hindi Diyos. Ang sagot ko naman, kung mabasa ko, tinawag din ng Ama si Jesus na Diyos, lalabas ngayon wala ng Diyos kasi nagtawagan sila. Amen? Amen. Yung Ama mismo tumawag din kay Jesus na Diyos. Alam nga naman magsinungaling yung Ama. Di ba? Porque tinawag ni Jesus na Diyos yung Ama, si Kristo hindi na Diyos. Yung Ama naman nagtawag kay Kristo na Diyos, hindi na rin Diyos yung Ama. Di ho ba napaka-impertinenteng pangangatwiran yan? Lalabas ngayon kung tama ang Iglesia ni Kristo, wala ng Diyos. Dahil nagtawagan sila. Basahin mo kapatid. Dito sa Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya. Ang nagsasalita po dyan ay ang Ama. Ano daw ang sinabi tungkol sa Ama, sa anak ayon sa Ama? Ang iyong trono, O Diyos, Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Anong itinawag ng Ama sa anak? Diyos. Diyos, magpakailanman. Magpakailanman. Alright? Alam nga naman magbulaanan yung Ama, magsinungaling. Dito po sa Contemporary English Version, ito rin po ang ating mababasa. No? Kaparehas po ng binasa dyan sa Magandang Balita Biblia. 1:8 ng Hebreo. But God says about His Son. Sinabi ng Diyos patungkol sa kanyang anak, You are God, and you will rule as king forever. Your royal power brings about justice. Ikaw ay Diyos. Ang iyong pamamahala bilang hari ay magpakailanman. Ang iyong kapangyarihang makahari ay magdadala ng katarungan. Yung Ama mismo ang nagtawag sa kanyang anak na Diyos. Kaya po, wala pong saysay, napaka-impertinente ng pangangatwira ng Iglesia ni Kristo sa paggamit ng 20:17 ng 1. Porke tinawag ng anak yung Ama na Diyos, hindi na raw Diyos yung anak. Dito sa ating binasa, yung Ama naman ang nagtawag ng Diyos sa anak. Kung tama ang kanilang rason, wala ng Diyos ngayon. At napakarami pa po, hindi ko na po dagdagan kasi quota na ho ako, babanggitin ko na lang po. Dito po sa Filipos 2:5 hanggang 6, ng God's Word to the Nations, ang banggit po, although He was God. Bagamat siya'y Diyos. Dito naman po sa Roma 9:5 ng God's Word Translation, ang banggit ay the Messiah is God. Ang Mesiyas ay Diyos. Kaya po tayong mga Katoliko, ang ating Mesiyas ay hindi tao. No? Kundi ang ating Mesiyas ay Diyos. We don't believe in any human Messiah like the Jews. They believe in a Messiah that is human. But for us Christians, the Messiah is God Himself. Amen? Anong magagawa ng isang Mesiyas na tao? Wala.
Maaagnas din, mamamatay. Pero kapag ang Mesiyas mo Diyos, pwede mong panampalatayanan dahil siya'y makapangyarihan sa lahat. Alright? The Messiah is God according to Romans 9:5 of God's Word translation. At binabanggit din sa Ephesians 5:5 ng God's Word to the nations, the kingdom of Christ who is God, ang kaharian ng Kristo na Diyos. Ang Kristo mo kung tao, baka Kristo ng sabungan. Maraming mga nagsasabing Kristo, maraming nagpapakilalang Kristo, dahil ang Kristo, ang ibig sabihin lang naman yan ay the anointed. No? Pero kung yung Kristo mo ay tao, anong magagawa nun sa iyo? Hindi ka pwedeng iligtas. Amen? Amen. Pero kung ang Kristo mo ay Diyos, may magagawa, kapatid. Amen? Dahil siya'y makapangyarihan. Wala pong kaligtasan na maglaan ng pananampalataya sa isang Mesiyas na tao at sa isang Kristo na tao. Sumpain ang siyang nagtitiwala sa tao. Pero kapag Diyos ang iyong Mesiyas at Diyos ang iyong Kristo, may mapapalaho tayo. Amen? Amen. May palusot naman ho tinawag lang naman ika na Diyos sa tawag. Pero hindi totoong Diyos. Meron ba naman nun, binanggit na ng Biblia na salita ng Diyos na si Kristo ay Diyos, hindi raw totoong Diyos. Tawag lang, titulo lang. Ano naman pong masasabi natin? Tunghayan po natin. Ang ating pong suriin, ang ating pong sangguniin ay ang Biblia mismo. Kung si Kristo ba ay tunay na Diyos at hindi lamang Diyos sa tawag. Pag nabasa natin na binabanggit sa Biblia at babasahin lang naman natin na tunay na Diyos, tapos na ho ang paliwanagan. Wala pong saysay yung mga pananalita lamang kung hindi naman salita ng Diyos ang pinagbabatayan. So babasa na lamang ho ako. Ang ating sasangguniin ay ang banal na kasulatan mismo. No? Kapag nabasa natin na si Kristo ay tunay na Diyos, tapos na ho ang paliwanagan. No? Ito po ang sabi sa 2:6 ng Filipos. Christ was truly God. Amen? But He did not try to remain equal with God. Si Kristo ay tunay na Diyos, ngunit hindi siya nakipantay sa Diyos. Napakalinaw, tunay na Diyos, bagamat dahil ang ating Panginoon ay mapagpakumbaba, may kababaang loob, hindi siya nakikipantay sa Diyos. Amen? Amen. Alright. Kaya talaga naman po mga kapatid, ng Panginoong Yesus, aral ng Biblia ay tunay na Diyos. So hindi po totoo, wala pong katuturan ang pagbubulaanan ng Iglesia ni Kristo na si Kristo ay turing o tawag lamang na Diyos at hindi totoong Diyos. Biblia po mismo ang sumupalpal sa kanilang kasinungalingan. Ngayon, nagsasabi na naman ho sila, hindi sila pantay. Mas makapangyarihan ang Ama. No? Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? No? Pantay ho sila. Kaya lang, hindi ipinagpipilitan ng Panginoong Hesukristo na pumantay sa Ama. Sapagkat siya'y mapagpakumbaba. Kaya nga dapat natin siyang huwaran sa kanyang kapakumbabaan Hindi nagmamayabang ang Panginoong Hesukristo. Kapantay siya ng Diyos pero hinubad niya ang lahat ng karapatan, no? Ng kanyang pagka-Diyos. At nasumpungan sa anyong tao. Ano po ang sabi sa Filipos 2:6? Dito ko po mga kapatid babasahin sa God's Word translation. Ito po ang sabi. 2:6 ng Filipos.
Although he was God, he did not consider his being equal with God as a prize to be displayed. Verse 7, but he emptied himself, made himself a slave, became like other human beings, and when he appeared in the form of a man, he became obedient and humbled himself, even to the point of death. Yes, death on a cross. Amen? Ganun po kadakila ang ating Panginoong Jesus. Kapantay ng Diyos. He is equal with God. Pero hinubad niya po ang lahat ng ito. Naging katulad natin. At tinanggap niya na may kababaang loob at pagsunod sa kalooban ng Ama ang kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. Amen? Amen. What kind of God do we serve? That is the message of Christmas, in fact. Ang pagpapakababa ng Diyos kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ngayon po, bilang patunay na ang Panginoong Jesus ay tunay na Diyos, dapat po taglay niya yung tinatawag na attributes of God. No? Ano ba itong mga attributes of God? God is all holy. God is omnipresent. God is almighty or omnipotent. God is love. No? These are the attributes of God. If we find this in Jesus Christ, then our only conclusion is that He is God. No? Mababasa ba natin letra por letra that the Lord Jesus possesses the fullness of the attributes of God? Oho. Doon po din mismo sa binasa kanina, chapter 2 verse 6 of the letter of Paul to the Philippians in the Amplified Bible. Who, although being essentially one with God, and in the form of God, possessing the fullness of the attributes which make God God, did not think this equality with God was a thing to be eagerly grasped or retained. Verse 7, but stripped himself of all privileges and rightful dignity, so as to assume the guise of a servant, slave, in that he became like men and was born a human being. No? Taglay niya ang kapuspusan ng lahat ng kakanyahan na nagpapaging Diyos sa Diyos. O kung taglay niya yon, ang lahat ng kakanyahan na nagpapaging Diyos sa Diyos, di Diyos siya. Amen? Amen. Amen. Ngayon po mga kapatid, balikan po natin yung ating mga naunang leksyon dito po sa ating Bible study. Jesus Christ possesses divine nature because He is truly God. And He also possesses human nature because He is truly human. But how many persons are there in Jesus? Only one. And that is a divine person. Pag sinabing nature, anong kahulugan nito? May mababasa din po tayong letra por letra, no? Tungkol sa human nature ng Panginoong Jesus. At ito po ay sa Romans chapter 1 verse 3, and I will read from the Amplified Bible. Ito po ang sabi, the gospel regarding His Son, who was as to the flesh, His human nature was descended from David. Sa kanyang kalikasan bilang tao, si Kristo ay galing sa angkan ni David. No? Siya ay may kalikasang tao sapagkat ipinanganak siya ng mahal na Birheng Maria na galing sa lipi ni David. Alright. Ano pa ho? Sa Romans 9:5 ng God's Word Translation, ito rin po yung ating mababasa. They have the ancestors, and from them
according to his human nature came Christ, who is God over everything, blessed forever. Amen. No? They have the ancestors, and from them, according to his human nature, came Christ. May mga ninuno si Kristo. In fact, sa Matthew chapter 1, Luke chapter 3, ang tawag dyan, genealogy of Christ. Trinace yung kanyang kanununuan sa kanyang kalikasan bilang tao, according to his human nature, because his divine nature is from God the Father. Alright? Because Jesus Christ is Son of God and Son of Mary. The Bible equally states that Jesus Christ is the Son of God and the Son of Man. Amen? In Romans 9:5 of the New Living Translation, it says here, Abraham, Isaac, and Jacob are their ancestors, and Christ himself was an Israelite as far as his human nature is concerned. Si Kristo ay Israelita. Si Kristo ay Hudyo ayon sa kanyang kalikasan bilang tao. No? Amen? And He is God. Sabi dito. And He is God, the one who rules over everything and is worthy of eternal praise. Amen. Amen? O kagaya ng Biblia, ang sagot natin sa hiwagang ito ay Amen. Tanggap po natin. Alright? So, nabasa po natin, napakalinaw sa talata ng banal na kasulatan that Jesus has human nature. As earlier we discussed, He has divine nature. Ano po ang nangyari, mga kapatid? Bakit kaya ganon? Sapagkat si Kristo na tunay na Diyos ay nagkatawang tao, naging tao. No? John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word was made flesh. The Word became human. And we will read in John chapter 1 verse 14 of the New Living Translation. So the Word became human, no? And made His home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen His glory, the glory of the Father's one and only Son. Sisters and brothers, the Word who was God became human. No? Ang tawag po sa hiwaga na ang Diyos ay nagkatawang tao kay Hesukristo, ang tawag po dyan sa misteryong iyan na ating pinananampalatayanan ay ang incarnation, pagkakatawang tao. Yung salita pong incarnation ay mababasa din po letra por letra dito sa Amplified Bible, sa John chapter 8 verse 56, at akin po itong babasahin. Your forefather Abraham was extremely happy at the hope and prospect of seeing my day, my incarnation, and he did see it and was delighted. No? Yan po, mga kapatid, ang hiwaga ng ating pananampalataya, the incarnation, ang pagkakatawang tao ng tunay na Diyos kay Kristo Jesus. Bakit po kaya kailangan ng incarnation? Naipaliwanag na po natin nung una, ang ginawan po ng kasalanan ng ating maunang mga magulang na si Eva at si Adan ay ang Diyos. At ang Diyos po ay laki ng kanyang dignidad. Hindi po natin malirip. Because the dignity of God is infinite. Walang hanggan, walang katapusan, hindi malirip na karangalan na siyang dinungisan ng ating kasalanan. Hindi po makakasapat, hindi po makakatumbas kung tao ang magbabayad. Amen? Because God is infinite, and so His dignity is infinite as well. But man's efforts are finite at hindi makakasumpong sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya dapat po ang magbayad ng kasalanan ay katumbas ng Diyos.
and God is equal to God. So the Redeemer, the Messiah, the Christ must be God Himself, because only God is equal to God. Amen? However, sisters and brothers, it was not God who committed sin against Himself, because it is impossible. Who committed sin? Man. And therefore, by virtue of justice, satisfaction must be made by man. Tao ang dapat magbayad. No? Kaya po ang solusyon sa suliraning yan ay ang incarnation. God became man. Our Savior Jesus Christ, whose birthday we celebrate this Christmas, which is a commemoration of His incarnation, is truly God, because He alone is equal to God and can pay for the infinite dignity that was offended by our sin. And yet, Jesus is also man, a human possessing human nature like you and me, because it was man who must pay for his offenses. Jesus came in solidarity with us. And so therefore, salvation was made possible because of the Lord, who was God and man. There is no salvation if you do not believe in the mystery of the incarnation. Who is Christ to us? Is He just a human Messiah? Or is He true God and true man? Kaya pag tayo po ay natanong, who do you say that I am? Like the Apostle Peter, we must confess, you are the Christ, the Son of the living God. And we prepare ourselves to meet again the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. That is why this is the lesson of Advent, preparation for the coming of the God-man, Jesus Christ, for His second coming. Mga kapatid, magandang araw po, at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!